taas ang kamay. Ha? Sino nakakita ng warrant of arrest dyan? Taas ang kamay, taas ang kamay. Diba, pinakita ko sa inyo yung warrant of arrest. Hindi pwede kasi ano eh. I-full na pakita ko eh. Baka magalit si ombudsman eh. Baka magalit po si ombudsman, sabihin, ang kulit mo, ba't pinakita mo? Ako nga hindi ko pinapakita eh. Okay, pakinggan natin to. Incumbent Senators Ronald Bato de la Rosa at Bongo, pati mga dating opisyal ng Administrasyong Duterte, pinangalanan ng International Criminal Court na co-perpetrators sa madugong war on drugs. Yari, no? Yari. Po, pinangalanan ng prosekusyon ng International Criminal Court ang 8 kasabwat umano ni dating Pangulong Duterte sa umano'y crimes against humanity sa Patay. madugong gera kontra droga. Sila ay mga kilalang kaalyado at mga opisyal ng gobyerno sa ilalim ng Administrasyong Duterte, kabilang sina Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. Patay! Nakatutok si Jonathan Andal. Sila ang 8 co-perpetrators o kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa crimes against humanity. Aray! Pinangalanan ng prosekusyon sa International Criminal Court. Si Senador at dating PNP Chief Bato de la Rosa, dating CIDG Deputy Director for Operations at kalaunay naging acting PNP Chief Vicente Danao. Aray! Lumaya pa ng dating PNP Chief na si Camilo Cascolan, dating PNP Chief Oscar Albayalde, Patay! Senador at dating Special Assistant to the President Bongo, dating NBI Director Dante Giran, dating PIDEA Chief Isidro La Peña, Patay! at si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Yari! Bukod sa kanila, meron pang ibang miyembro ng PNP at mga matataas na opisyal ng gobyerno. Mauubos na ang Duterte Black. Aray ko. -1 na naman. Wala na si Bato. Ha? Sino ba? Yung mga hindi nakapanood dyan, ipapakita ko lang sa inyo. Saglit lang, bawal iano to, bawal iano to, sa atin lang to, sa atin lang to, mabilis lang, mawawala na si Bato. Ayan. Wala na si Bato. Ayan, Bato, sabi na, nanonood ka, Bato, tingnan mo to. Aray ko. Warrant of arrest of Mr. Ronald de la Rosa, -1. -1 ka na, bata. Susunod, -3. Chis Escudero, Joel Islor, Jinggoy. 4 na. Ano pa? -1 pa. Bongo. Ilan na lang Duterte Black? 4. Aray ko. Ano? Gusto mo labas ko na rin yung warrant ni Bongo? Kinakabahan yung mga DDS, Alam mo, boss, ako nakukuha yan. Mga DDS, saan ko nakukuha yan? Ano? Di ba? Putik yung ombudsman. Kami-kami lang meron yan. Asing kami sa aming circle. Gusto mo yung kay Bongo? Mamaya tayo kapaya. Hindi pinangalanan sa dokumento. Sinubukan namin silang kunan ng pahayag pero wala pa silang tugon sa ngayon. Kagabi lang isinapubliko ng ICC ang mga pangalan nila sa DCC o Document Containing Charges. Noon na kasing inilabas ng ICC. Parang parehas to ng form ko, Tingnan ko nga, checkin ko lang po, Checkin ko, parang parehas kami ng form, Diba yan yung form? Parang parehas kami ng form, Parang parehas ba ng form? O parang parehas nga ng form, Parehas, no? Parehas yung form!
tsaka to, parehas ba? Oo, parehas! Parehas ba? Oh, parehas yung form ko tsaka form na na. Oh, parehas ka. Parehas. Parehas sa kito. Aray, mga DDS, ang sakit nito. Ubo sa mga Duterte Black, mga pindeo. Isang dokumento noong Setyembre, redacted o tinanggal ang mga pangalan nila. Pagsapit ng Nobyembre, sinabi ng Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may warrant of arrest na laban kay Senator Bato. Ombudsman kasi, sorry ha, napakita ko na eh. Kasi ano naman dito, wala akong tinatago dito sa mga subscriber ko eh. Aray ko. Mamaya papakita ko yung kay Bongo para marami talaga tayo mapaiyak. Mula noon, hindi na pumasok sa Senado si De La Rosa. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong warrant of arrest laban sa 8 pangalan. Pero, akala nyo lang yun, ha? Akala nyo lang yun! Kasi ito, bibigyan ko kayo ng clue, ha? Bibigyan ko po kayo ng clue. Mainstream media. Ito po, bibigyan ko kayo ng clue. Kasi bigyan natin ng logic. February 23, lalabas na po si Digong sa ICC. Lilitisin siya. Kailangan po, pag niliti si Digong, meron po siyang witness. At sino po ba magiging witness niya? Makailang beses natin inuulit dito, ang magiging witness niya po ay ang kanyang co-perpetrator. Diba? Yung po ang magiging witness ni Digong, ang kanyang mga co-perpetrator. O kasabwat. Ayan po ang magiging witness ni Digong. Dahil si Garma, si Bato-Bato, at si Las Cañas ay witness laban sa kanya. Witness po yun ng prosecutor. Ngayong February 23, kapag wala po, inuulit ko, ngayong February 23, kapag wala po si Bato, si Bongo, at yang 8 na yan, etong 8, patay na si Kaskolan eh. Basta ito pong mga to, kailangan po nandun sila. Bakit? Sila po ang magwi-witness kay Digong. Tandaan nyo. So, may warrant of arrest o wala? Isipin nyo na lang. February 23, every week po yan. February 23, tapos susunod 1 linggo, 3 hanggang 4 na linggo po lalabas si Digong sa ICC para sa paglilitis niya. Yan po yun. Uunahin po siya, dedepensahan niya yung allegation sa kanya. At paano niya madidepensahan yun? Kung wala po siyang witness. At pangit naman pong madepensahan niya yun nang siya lang mag-isa. Kaya nga po naglabas ng warrant of arrest kay Bato. Para papuntahin si Bato doon. Para idepensa niya si Digong. Ngayon si Bongo, alam mo na, Bongo. So, kapag hindi kayo talaga nagpunta doon, automatic, si Digong po ay magpupunta sa garapon. Doon na mamamatay si Digong at sana nga. Sana nga. Yan na. Ayan na po yan. Kapag walang si Bato, kapag walang Bongo, or wala tong mga to, wala pong mag-witness kay Digong. At kung walang mag-witness, makita ng ICC yan, mahina po ang magiging depensa ni Digong. Mahina po. Yung abogado niyang si Kapman nalilito na kung paano gagawin. Hindi niya alam kung ano na ang kanyang strategy. Dahil wala po talaga. Puro kabobohan na lang ginagawa ni Kapman. Pinapadisqualified niya po yung mga abogado. Pinapadisqualified yung mga judge. Ganon na lang, tinetechnical na lang. Wala na pong kwenta. Hindi po ganon doon. Hindi po galawang divisoria doon. Technically mo yung judge, technically mo yung abogado. Mababang level yun. Hindi iniintindi yun. Kaya nga puro basura. Ang ina-resolution ni Kapman, o counter ni Kapman, puro basura. Kasi hindi na pwede mga technical doon. Ang pag-uusapan doon ay patayang ginawa mo.
Yuki Sawaki, thank you, Yuki Sawaki. So, hanggat nagtatago si Bato, at ngayon, ang balita natin, ay sa ating mga itim na kuyukot, magtatago na rin si Bongo, hanggat magtago kayo, ha? Hanggat magtago kayo na magtago, lalo niyong dinidiin si Digong. May waranto pare si Bongo. Mamaya. Aray ko. Posible rin umano silang maaresto, sabi ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs. Sa ngayon, wala tayong alam. Pero pwede ring meron na, kaya nga nagtatago. Pero ang iintayin po natin ay signed-issued warrant of Tama, si abogado mismo, hindi niya alam, may waranto pa rin si Bato, kaya nagtatago. Swerte nyo. Swerte nyo, ha? Napakaswerte nyo. Aray ko. Ngayon, sasabihin ni Torion sa atin, Oy, Yolo, seryoso ka ba sa warrant of arrest na ni Batong yan? Alamin nyo! Diba? Alamin nyo sa akin kung totoo. Oh. Diba? Lumabas ka ba to? Tingnan natin kung totoo yung hawak kong warrant of arrest. Aray ko. Oh. Pag inaresto ka, totoo. Pag di ka inaresto, sablay. Oh. Diba? Oh. Huwag mo ano yun, di ba to? Hindi na raw nagulat ang kampo ng mga biktima sa mga pangalang inilabas ng ICC na kasabwat umano ni Duterte sa Crimes Against Humanity. Ang napansin lang daw nila, Davao Boys ang karamihan sa mga ito. Oh, kita mo, Davao Boys. Mga bata ni Digong. Kita nyo? Yun eh. Yun. Totoo lahat yun nakita natin at napanood sa Quadcom. Ibig sabihin talaga, mahigpit ang koneksyon dun sa Davao Death Squad killings na ipinaparatang from 2011 to 2016. Tapos, in-implement nila nationwide from 2016 to 2019. Ito ay mga pulis, Davao, na ibinato sa iba't ibang unit. Pinilit siguraduhin or in-ensure na may impunity. Na hindi lang yung tagagawa ng krimen, ang Davao Boys, kundi yung dapat mag-iimbestiga ng krimen. Tsaka Bongo, ba't ka umaangal ngayon, Bongo? Anong feeling mo, First Lady ka? Feeling yata ni Bongo, First Lady siya ni Digong, wala daw siya kinalaman. Ano ka, First Lady? Malandi ka? Feeling ni Bongo, First Lady siya. Akala yata nito, mabibilog pa tayo netong hayop na to. Anong ginawa mo? Ibig mo sabihin, nalaglag mo si Digong? Na hindi mo alam yung ginagawa niyang patayan? Hindi mo alam? Gaganong ka? Tanga ka ba? Ano nga? Sino mag-iisip nun? Kulang na nga lang magtirahan kayo sa pet ni Digong sa sobrang close nyo. Yung sabihin, yung pagpapatay niya ng hindi ka kasama, hindi mo alam yung mga inuutos si Digong pagpapatay, kulang na nga lang magtirahan kayo sa puwet. Davao Boy din. Kaya may NBI, merong pong PIDEA, merong Secretary of Justice. Naging Davao City Police Chief sina De La Rosa, Danao at La Peña. Wala naman sa Davao Regional Police Office si Cascolan, habang si Giran Davao Regional Director ng NBI. Tingnan mo, Si Go, puro Davao to. Puro Davao. Lahat nung nautusang pulis, puro Davao. Oh. Meron pa si sino ba yun? Yung nahulihan ni Abalos ng droga. Yung nahulihan ni Abalos ng droga sa Tondo. O, yung pa, tiga Davao din yun. Kalimutan ko yung pangalan nun. Yung tinatransfer nila tinatransfer nila yung droga para masabing maraming droga sa Pilipinas. Yung pala, lang nila, for optics lang ni Digong, taning ebidensya lang.
Alimutan ko yung pangalan eh. O, si Mayo. Ayan, thank you, Luz. Thank you. Thank you, Abe. O, si Mayo. O, si Mayo, tika Davao din. Pagkatapos utusan ni Digong, pinabalik sa Davao. O, galing Davao, pinutusan dito. Nagtanim ng droga dito para alertuin ang buong Pilipinas. O, alertuin. O, yan mga kasabwat. O, Bongo. Long-time aide at assistant ni Duterte. Oh, long time aid ka, Bongo. Wag kang arte-arte, peste ka. Wala pa noong nagsisilbi ito sa Davao City LGU. Oh, Patay sa document containing charges mula 2011 nung mayor ng Davao City si Duterte hanggang 2019 na presidente na ito. Oh. Nagkaroon umano si Duterte at mga kasabwat niya ng common plan o kasunduan Yes. para inutralize ang mga kriminal na sangkot sa illegal na droga Tama. sa pamamagitan ng pagpatay. Noong mayor pa siya, ginamit raw ni Duterte ang mga pulis at ilang civilian hitmen o ang DDS o Davao Death Squad. biro mo pati mayor. Kasi sinama po yung pagka-mayor niya kasi background check yun eh. Kumbaga sa background checking, nasa sistema talaga ni Digong pumatay ayon sa ICC report. Kaya sinama po yung pagka-mayor niya. Kumbaga nasa sistema mo na talaga eh. Nung mayor ka pa lang, dire-diretso ang patayan dahil ikaw ang mayor. Ngayon, umakit ka kay presidente, dinala mo yung Davao model. Yung tinalakay nga po sa Quadcom. Davao model. Yun po. Dahil nga po sinabi ni Garma, habang tinatambyolo siya ni Digong, diba? Si Garma yung tinatambyolo ni Digong, pag gano'n daw, Valentine's. Meron daw helicopter, wala daw yan kay Garma. Kasi tambyolo daw yung ano nila, style, tambyolo style. Tinatali si Digong, parang lechon. Tapos didilaan daw ni Garma habang pinapaikot na gano'n, no? Aray ko. Diba? Oh, si Leonardo, si Garma, si Digong, si Bongo, si Bato, yan ang plano ng Davao model. O plan double barrel. Oh, patayin ang mga Pilipino. Oh. Para pumatay. Nang maging Pangulo, inappoint ni Duterte ang kanyang mga co-perpetrator mula Yeah. Davao City sa mga high-level national position. Dito na itaguyod raw nila ang isang network na kasama na ang Estado tulad ng law enforcement agencies gaya ng PNP, PDEA, NBI at maging Bureau of Corrections. Oh, di ba? Inakyat niya. Di ba? Sabi nga ni Garma, umiyak siya. Oh, tapos nadamay pa yung pinatay na PCSO. Umamin yung mga pulis. Kita mo, ganun na mga ugali nila. Ang tingin nila sa tao, wala lang. Ang tingin nila sa tao, wala, bagay lang na pwedeng i-dispatch siya agad. Si Karma. Oh, yung sa PCSO, pinategi niya. Oh, sila Bato. Yung mga mayor, nakalaban nila sa droga, pinategi niya. Yung mga gobernador, pinategi niya. Kasi nga, sa gabal, sa droga ni Michael Yang. Yan. Sa pool. Mafia, men. Oh. Pinagalaw raw ang mga ito tulad ng DDS. Sa February 23 na magsisimula ang February 23, sabi ko sa inyo, ayan o, February 23, magkikita-kita tayo, live via satellite, lilitisin si Digong. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, lilitisin si Digong, paano yung wala siyang witness? Kaya may warrant to para sila Bato at Bongo at yung iba pa, para merong tatayo kay Digong na papasinungalingan. Ngayon kung di yung tutulungan yung matandang nakadayaper, nakorduroy ang betlog, putik talaga mamamatay yan dyan, yan na siya mamamatay. 30 years po pinakamababa niya dyan. Kasi 10 years yung sa pagka-mayor niya, yung pumatay siya. 10 years yung sa pagka-presidente niya, yung pumatay siya. Plus yung mga 10 years uli yung inutusan niyang patayin yung mga congressman, mga mayor. O, 30 years yun. Ngayon, kung di yung tutulungan Bato, Bongo, at yung iba dyan, si Digong, ay, makukonvict po yan. Makukonvict talaga. Kung hindi yung tutulungan. Oh. noon na confirmation of charges ni Duterte sa ICC.
Dito tutukuyin kung may sapat bang basehan para litisin na si Duterte. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Takot na ang mga aso, dumarating ang mga kaso. Sila ay sinusundo na, dadalhin sa tatay nila. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Sabi ni Lord, huwag masama, pero sila ay nalalapit na silang masira. Ay nagkarma, ay nagkarma. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bango, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Utakluga, stanga-tanga, utakluga, stanga-tanga, utakluga, stanga-tanga, utakluga, stanga-tanga. Stanga-tanga, 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 stanga-tanga. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Kuduroy ang betlog, tatay yung karton. Kuduroy ang betlog, tatay yung karton. Kuduroy ang betlog, tatay yung karton. Kuduroy ang betlog, tatay yung karton.